Attention mga SSS pensioners, kita ng SSS noong 2025 na umabot sa 142 billion pesos, sapat na para ibigay ang pangalawang tranche 1,000 piso na pension increase. Mamaya-maya tatalakayin natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto, pag-uusapan natin mga pensyonado ng SSS dahil marami kasi ang mga nagko-komento doon sa nauna ko pong video na in-upload regarding po sa report ng SSS sa kanilang kita last year, 2025. And talagang mataas, una sa kasaysayan ni SSS na nakamit ang mataas na income at reserve fund na meron sa kasalukuyan. Tayo po ay nagkomento sa video na yon na dapat or pwede na talagang ibigay ang second tranche 1,000 piso na pension increase, na siyang sinang-ayunan din po ninyo ng mga nakakarami na talagang kayang-kaya na. So para po sa mga hindi nakapanood ng video na yon, at sa mga baguhan po sa aking channel at mga baguhan po na pensionado, atin pong i-recap. Ang Department of Finance sa pamamagitan po ng ating Secretary ng DOF na si Mr. Frederick mga ka-vlogs, na siyang tumatayo din pong Social Security Commissioner Chair ng SSS, ay nagkaroon po ng report na kung saan ang net income po ni SSS noong 2025 ay umabot sa 142 billion pesos. Mahigit, net income. Pag sinasabi nating net income, malinis na po yan, labas na ang mga expenses. Talagang pera na talaga yan nakita ni SSS, mga ka-vlogs. And noon din pong 2025, merong kabuuan, umabot din po sa trilyon ang total asset o pagmamay-ari ng SSS. And ito ang pinakamatindi dahil una po sa kasaysayan ni SSS or first time in history na ang reserve fund ng SSS ay umabot sa 1 trilyon na piso. 1 trillion peso ang reserve fund. Ibig sabihin ng reserve fund, pondong pananalapi. Ito po ang batayan na talagang matatag, matibay ang SSS. At yan po ang pinagmamalaki ngayon ng SSS dahil nakakasiguro din po daw tayo na ang inyong mga pensyon ay secured, protektado, at ang mga benefits ay masusustained o magpapatuloy, mas padadamihin pa, gaya ng mga microloans, calamity loans, at iba pang mga benepisyo. So, talagang good job kasi achievement ito sa SSS, mga ka-vlogs. Patunay lamang na matatag ang SSS, ang pananalapi at ang buhay ng SSS ay masusustain pa. So sa kabilang dako, dahil nga po dito sa report na to, actually annual naman po talaga ang reporting ng kita ng SSS. Kaya sa kabilang dako, kung makikita natin ang net income na 142 mahigit na billion na piso ay sasapat na, pwede na para maipatupad at maibigay ang 1,000 piso na pension increase. Well, ayon kasi sa calculation ni SSS, I don't know ngayon kasi ang calculation na ito ay during the time pa ni SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Makasait nung hindi pa siya pinalitan ni Mr. Declaro, and that time during the calculation na kakailanganin for the second tranche, nasa 3.6 mahigit lamang ang 3.6 million ang pensyonado ng SSS. Pero sa ngayon, tinatayang nasa 3.8 million na po ang pensyonado ng SSS. Kaya I'm sure na tataas din po ang calculation before. Nasa 42 to 45 billion pesos ang calculation before. Roughly, naglalaro sa 42 to 45 billion pesos ang kakailanganin para po mapunduhan at maipatupad, maibigay ang 1,000 piso na balanse o yung second tranche, mga ka-vlogs. So,
kasama na dyan yung 13th month during or every December. So kung titingnan natin, 42 to 45 billion, tapos yung net income is nasa 142 billion mahigit, kayang-kaya, pwede na talaga. Hindi pa nga nangangalahati, no? Butal lang doon sa net income ni SSS last year, no? Butal lang talaga, no? 142 billion. Tapos kailangan lang natin 42 to 45 billion. So talagang pwedeng-pwede, kayang-kaya na ipatupad at ibigay. Yan kasi yung punto natin mga ka-vlogs, no? Na kung gugustuhin talaga ng SSS, kakayanin naman, no? Kaso lang, siguro sa kabilang dako, ang mindset ng SSS, nagpatupad naman sila ng pension increase last September 2025, no? Yung tinatawag natin na SSS Pension Reform Program, kung saan tatlong magkasunod na taon ang pension increase na yan. Simula nga po, first round last September 2025 at ang second round ngayong September 2026 at ang final round will be on September 2027. Kaso lang kasi, yun ay hindi pantay-pantay. Nakabase kasi yun by percentage, no? Para sa mga retirement and total disability pensioners, 10% pension increase, no? I-times nyo po ang pensyonin nyo sa 10%. Samantalang yung ating mga survivor pensioners is nasa 5% pension increase lang sila. So hindi talaga pantay-pantay kasi kung malaki ang pensyonin nyo, malaki din po ang pension increase. Paano kung yung mga nasa mababa lang, no? Yung mga 2,000, 3,000, 5,000 lang monthly, kukunti lang ang pension increase. Unlike dito sa second tranche, naka-fix po siya ng 1,000 piso. Pantay-pantay, no? Malaki o maliit po ang pensyon. Kaya magkaiba talaga siya. So yun yung punto natin, no? Na sana makita naman po o i-present ng SSS sa Pangulo, kay President Bongbong Marcos, ang numero dahil makikita naman po ng ating presidente yung numbers na meron ang SSS ngayon, yung kita na meron ang SSS ngayon, kung sasapat para mapunduhan at maipatupad ang second tranche 1,000 piso na pension increase. Ako mismo, sa sarili kong opinion, sa sarili kong analysis, sa sarili po nating kuro-kuro, nakikita natin na kakayanin, pwedeng-pwede na. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, pag ayaw may dahilan, pero pag gusto, marami namang paraan. At may paraan talaga. Kaya kayo, mga SSS pensioners, kayo din po ba ay naniniwala na panahon na o pwede na ayon sa o base sa income ni SSS last year, kayo ba ay naniniwala na sasapat na yun para ipatupad na ang 1,000 piso na pension increase na second tranche? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba yung komento at reaction. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di ka pa nakasubscribe, click niyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.